Ang soul winner ay produkto ng isang buhay na nagmahal sa Diyos at puno ng pananalangin para sa mga hindi ligtas. Hindi ka magiging soul winner sa kakabasa ng soul winning book. Hindi ka magiging soul winner. Makukuha mo lang dyan method. Pero hindi ka soul winner. Hindi ka effective. Hindi ka rin magiging soul winner sa kakamemorize ng soul winning chapter and verses. Kagaya ng mga religious people, di ba may dalang notes, kodigo. May mga notes, pagka tinatanong na hindi masagot, sabihin, saglit lang kunin yung kodigo niya. Hindi po nag-workout yun. Ang pagiging soul winner ng lahat ay bunga ng pananatili sa presensya ng Diyos. Dito niya ini-input sa inyo ng lubos at ganap yung kanyang buhay. Yung kanyang pagmamahal. At pag ang isang tao ay soul winner, make no mistakes, hindi na ubusan ng luha ang mata niya kahit alang gawain. Palaging basayan. Hindi pwedeng matuyo yan. At hindi po ako nagtaka na pag ako po'y umalis na ng presensya ng Diyos, nag-aantay ang mga kaluluwa. Kagaya na di ba, magdamag siya nag-pray sa Luke 6:12. Baba ng verse 17 to 19, pagbaba niya ng bundok, ang kapal ng tao, libo-libo, mga alagad, mga unbelievers, may mga karamdaman, demon possessed. Makapal po ang tao, kaya iyon po ay malaking lugar Wala naman mga banggo. Kasi galing siyang bundok, baba nun, bali. Yun po nag-aantay sa kanya. Sometimes it is 20,000, 30,000, 40,000, 50,000. Ganun po kakapal ng tao. At di rin po nakakapagtaka na may makahawak lang po na laylayan ng baro niya, gumagaling ka agad. Kasi punong-puno po siya ng Diyos. Ayun pa yung dapat yung matutuhan Hindi kayo dapat nag-minister na puspos kayo ngayon, pag-uwi nyo, normal na kayo. Sayang. Pag na-involve po kasi tayo sa soul winning, alam nyo, totoo po ito Kasi karanasan ko to. Pag na-involve tayo sa soul winning, wala ka ng panahon sa pakiramdam mo. Kahit ano pong murmur ni nanay noon, anong galit, alam niyo naman yung simula niya, wala na po akong panahon na sumagot, pumatol, o mag-react. Ang puso at isip ko nandoon sa kaligtasan ng kaluluwa. Wala na akong panahong sinasayang pa sa akusasyon ng mga kapatira sa ibang fellowship na hindi nag-grow, hindi nag-mature. Hinahatak ako ng burden para roon sa mga kaluluwa. Yung bang dumating ka sa punto na may nagsasalita pero parang wala ka nang naririnig. At kusang dadating sa iyo yung kamatayan sa sarili na puno ng kagalakan. Kasi kamatayan sa sarili yung nangyari sa akin pero puno ako ng kagalakan. Sa dami ng mga taong naliligtas.